Sumiklab ang sunog sa isang residential compound sa Pasig City. Isa ang sugatan at marami ang walang naisalbang gamit. Nakatutok si Mark Salazar. Maliit na mitsa lang ang kinailangan para ang delikadong kombinasyon ng mainit at tuyong panahon na sinabayan ng paghangin ay mauwi sa ganitong paglagablab. Isang residential compound ito sa barangay Bagong Ilog, Pasig City bago magtanghali kanina. Parang every seconds lumalaki po siya eh. Sobrang laki po ng apoy. Ang bilis ng apoy dahil malakas ang hangin, mainit, plus like material. 11:49 ng tanghali, idiniklarang nasa first alarm ang sunog. Wala pang 10 minuto, second alarm agad ang sunog na inaalam pa kung saan at paano nagsimula. Doon po sa tabing ilog Basta nagulat na lang ako, nagsigawan ng mga tao na sabi, mga bata, ilabas-labas na yung mga bata, ganon, kasi may sunog. Di ginawa ko, mga apo ko, pinalabas ko na lang din, tapos sumunod na lang ako. Nung una, nagbabayan na yan pa yung mga tao Nagtitimba-timba pa sila. Siguro, hindi na nila kinaya. Total, malaki na talaga yung... Kasabay ng pagresponde ng mga bumbero ang sariling timba-timbang bayanihan ng mga residente hanggat may nakikita pa silang apoy. Kailangan daw ng tulong! Kailangan daw ng timba-timba ng tubig! Wala pang estimated cost of damage ang otoridad, pero karamihan sa mga nasunugan ay wala talagang naisalba. Marami pong nawalan na alam ko pong ibabalik po ni Lord dyan. Pray lang po tayo. Walang malubhang nasaktan sa sunog, maliban sa isang minor injury at ilang kaso ng pagkahilo. Sa tabi ng nasunog na residential compound, nadamay ang isang parking area kung saan nasunog ang ilang sasakyan, kasama ang kay Gian. Nung nagkaroon ng sunog, 8 ko na lang din po kasi nalaman, sa kabilang kanto pa po ako galing. Tumakbo na lang ako, bahala na kung ano mangyari, kung may sasalba pa o hindi na. Pagpasok ko kasi malakas na yung apoy. Tapos nakita ko yung likod ng sasakyan, may apoy na rin po. Hindi na ako lumapit to. Insured naman ang SUV ni Gian, pero ang nasunog na kotse ni Robert ay hindi. Hanap buhay pa man din ni Robert ang kotse na naka-enroll sa TNVS. Galing ako ng Quezon City Circle, pumila ako ng 5 oras para makuha ng fuel subsidy. Tapos, pauwi na ako, tinawagan ng pamangkin ko, yun nga, may sunog, tinatanong kung nasan yung kotse ko. Yun, damay na pala yung kotse ko sa sunog. Hindi pa maisip ni Robert kung paano ang bangon niya, pero buo pa naman daw ang loob niya. Naano na lang din ako sa mga nasunugan, mas sila apektado, kawawa, nawalan sila ng bahay. Pero medyo sila, kawawa, naawa din ako sa nila. Bago mag-alas 3 ng hapon, idiniklarang fire out ang sunog. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.